sa ulo ng mga nagbabagang balita. Apat na CTG members sumuko sa 401st Brigade matapos ang pagkasawi ng kanilang lider. 4ID, positibong maideklara ang stable internal peace and security sa mga lugar sa Caraga Regions matapos ang sunod-sunod na neutralisasyon ng mga leader at miyembro ng komunistang teroristang grupo. AFP muling iginiit ang suporta para sa reintegration programs kasabay ng Agusan del Norte Provincial Peace and Order Council meeting. Tradisyonal na pandawat ritual ng mga katutubo sa Bukidnon isinagawa bilang pagtanggap sa 8th Infantry Battalion na katuwang sa pagpapanatili sa kapayapaan at kaunlaran. ROTC Summit Visayas at Mindanao Leg matagumpay na naisagawa sa 4th ID. Magandang araw Northern Mindanao, Caraga Regions at sa buong bansa na nakatutok via Facebook. Ngayon ay araw ng Biyernes, Mayo 22, 2026. Pagbabalita hinggil sa kabayanihan ng kasundaluhan at iba pang mga kaganapan sa loob at labas ng dibisyon. Ito ang 4ID News Bayani Update. Simulan natin ang balitaan sa pagsuko ng 4 na miyembro ng komunistang teroristang grupo sa mga unit sa ilalim ng 401st Infantry Brigade kasunod ng pagkasawi ng kanilang lider sa kamakailang operasyon. Ang nasabing pagsuko ay resulta ng patuloy na pagpapaigting ng kampanya ng seguridad at pagbibigay ng pagkakataon para sa kanilang pagbabalik loob sa mas mapayapang pamumuhay. Narito ang detalye ng balita mula kay Kabayaning Kathleen Escoyos. 4 na miyembro ng CTG o Communist Terrorist Group ang sumuko sa hanay ng 401st Infantry Brigade sa magkahiwalay na operasyon sa Caraga Region. Kabilang sa mga sumuko si alias Tarzan na miyembro ng Regional Operational Command ng Northeastern Mindanao Regional Committee o NEMRC. Kasunod nito nakuha ang isang R4 rifle at mga bala sa Marihatag, Surigao del Sur noong Mayo 16. Nangyari ang matagumpay at payapang pagsuko sa pamamagitan ng 75th Infantry Battalion, 3rd Special Forces Battalion, Provincial Intelligence Unit ng Surigao del Sur at Marihatag Municipal Police Station. Nauna ring sumuko ang 2 pang miyembro ng nasabing grupo noong Mayo 15. Kabilang dito ang isang squad leader at isang medic kung saan isinuko rin ang isang AK-47 rifle at mga kagamitang pandigma. Samantala isa pang CTG member ang sumuko naman sa 29 Infantry Battalion sa Agusan del Norte. Ayon kay 401st Brigade Acting Commander Colonel Glanjo U. Ainera na wala ng patutunguhan ng pinaglalaban ng CTG dahil wala na itong tamang struktura. Bunsod na rin ang sunod-sunod na neutralisasyon ng mga leader at miyembro nito. Pinuri naman ni 4th ID Commander Major General Marion T. Angkaw ang magkatuwang operasyon ng kasundaluhan at kapulisan at hinikayat ang natitira pang rebelde na magbalik loob sa gobyerno at magsimula ng mapayapa at produktibong buhay. Kabayaning Kathleen, itong magkasunod na pagsuko ng mga CTG members, hudyat na ba ito ng tuluyang pagbagsak ng CTG dyan sa Caraga Region? Yes, Kabayaning Bon, binigyang diin ni Colonel Ainera na ang magkasunod na pagsuko ng mga CTG members dito sa area ay senyales na ng total collapse ng grupo, lalo na ang NEMRC. Patuloy din ang mahigpit na focus military operations at koordinasyon ng mga kasundaluhan sa mga stakeholders upang tuluyang mawakasan ang insurgensiya dito sa rehiyon ng Caraga. Balik sa iyo, Bon. Maraming salamat Kabayaning Kathleen mula dyan sa 401st Infantry Brigade sa Prosperidad, Agusan del Sur. Samantala, kaugnay naman nito, positibo ang pananaw ng 4th Infantry Division na tuluyan ng maideklara ang stable internal peace and security sa ibang lugar sa Caraga Regions matapos ang sunod-sunod na neutralisasyon at pagsuko ng mga leader at miyembro ng komunistang teroristang grupo. Narito ang detalye ng balita. Positibo ang pananaw ng 4th Infantry Division na tuluyan ng maidedeklara ang SIPS o Stable Internal Peace and Security sa ilang lugar sa Caraga Region matapos ang sunod-sunod na neutralisasyon at pagsuko ng mga lider at miyembro ng komunistang teroristang grupo. Ayon kay 4th ID Commander Major General Marion Angkaw, malaki ang naging epekto ng pinaigting na kampanya laban sa insurgency upang tuluyang mapahina ang operasyon
ng armadong grupo sa rehiyon. Kabilang sa mga naitalang tagumpay ang pagkasawi ng mataas na CTG leader kamakailan lamang at ang voluntaryong pagsuko ng kanilang mga miyembro sa pamahalaan. Sinabi pa nito na bunga ito ng tuloy-tuloy na operasyon ng kasundaluhan, pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at suporta ng mga komunidad na nagnanais ng pangmatagalang kapayapaan at kaunlaran. At yung sabi mo nga, yung declaration nito is, they will not come from us. It's through Peace and Order Council. Mayroong resolution yan from the Peace and Order Council. So definitely, kung mag-declare ng yung POC, it means lahat ng agencies is uyo doon sa recommendation. That's why it will be declared SIPs or insurgency. I believe na makikita natin mismo, mararamdaman natin doon sa mga members ng community kung gaano na sila ka-secure. Wala nang takot na nararamdaman as compared before. Patuloy rin anya ang implementasyon ng reintegration at development programs para sa mga dating rebelde upang matulungan silang makapagsimulang muli at makabalik sa normal na pamumuhay. Nang hinaot minaunta, mo surrender na lang mo and avail of the ECLIP program ng gobyerno natin. It's a continuing program so that they can benefits kung yung lahat ng assistance na binibigay ng gobyerno natin. Right now, I think most of them, they returned already to their respective barangays, to respective community, and they are living their normal lives. No? Sa ngayon, nananatiling nakatutok ang 4th ID sa pagpapanatili sa seguridad upang matiyak ang mapayapa at maunlad na pamayanan sa buong Caraga Region at pati na rin sa Northern Mindanao. Dagdag pa rito, sa gitna ng patuloy na pagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran, muling iginiit ng Armed Forces of the Philippines ang suporta nito sa mga reintegration programs para sa mga dating rebelde, kasabay ng isinagawang Provincial Peace and Order Council meeting ng Agusan del Norte. Pinalakay sa pulong ang mga hakbang upang mapalakas ang seguridad, rehabilitasyon at pangmatagalang kapayapaan sa lalawigan. Narito ang kabuang ulat. Muling iginiit ng Armed Forces of the Philippines sa pamamagitan ng Eastern Mindanao Command at 4th Infantry Diamond Division ang pagbibigay ng buong suporta para sa reintegration programs lalo na sa mga former rebels. Ito'y matapos nakiisa si na Eastern Mindanao Command Commander Lieutenant General Adonis Ariel Orio at 4ID Commander Major General Marion T. Angkao sa isinagawang 2nd quarter 2026 Provincial Peace and Order Council o PPOC meeting ng Agusan del Norte noong Mayo 14 sa Butuan City. Pinangunahan ni Agusan del Norte Governor at PPOC Chairperson Honorable Maria Angelica Ros del Amante ang pagpupulong na dinaluhan ng mga local chief executives, kinatawan ng mga ahensya ng pamahalaan at security sectors. Nagbigay rin ng security updates sina 402nd Infantry Acting Brigade Commander Brigadier General Edmond Paul de los Santos at Acting Brigade Commander naman ng 401st Infantry Brigade Colonel Glenn Joy Ainera kaugnay sa kasalukuyang sitwasyon ng seguridad sa kanilang area of responsibilities. Bahagi rin ng aktibidad ang pagkakaloob ng tulong sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP sa 21 dating miyembro ng komunistang teroristang grupo na voluntaryong nagbalik loob sa pamahalaan. Samantala, tiniyak ni na Lieutenant General Oreo at Major General Angkao ang patuloy na pakikipagtulungan ng Armed Forces of the Philippines at 4ID sa mga peace partners upang mapanatili ang kapayapaan, seguridad at kaunlaran sa Agusan del Norte. Isinagawa ng mga katutubo sa Bukidnon ang tradisyonal na pandawat ritual bilang simbolo ng kanilang pagtanggap at suporta sa 8th Infantry Battalion na katuwang sa pagpapanatili ng kapayapaan, seguridad at kaunlaran sa kanilang komunidad. Narito ang detalye ng balita mula kay kabayaning Kevin Saranza. Formal na tinanggap ng mga lider at membro ng Agtulaon Mintapod Higaunon Kumadon ang presensya ng 8th Infantry Battalion sa mga lugar ng Hagpa at Kalabugaw sa Impasugong Bukidnon noong Mayo 14. Isinagawa ang tradisyonal na tagulambong huhuntong
o pandawat ritual sa Mintapod Tribal Tulugan bilang simbolo ng pagkilala at pagtanggap ng komunidad ng mga katutubo sa batalyon bilang katuwang sa pagpapanatili ng kapayapaan, seguridad at kaunlaran sa kanilang ancestral domain. Ayon kina Agamiko President Dato Laban at Dato Amay Mantakilan, nakahanda ang kanilang organisasyon na makipagtulungan sa Philippine Army upang mapanatili ang kaayusan at seguridad sa kanilang mga komunidad. Kasabay rin ng aktibidad ang pagdiwang na ika-18 anibersaryo ng Agimiko, dahilan upang maging mas makahulugan ng okasyon para sa mga katutubo at sa hanay ng kasundaluhan. Ayon kay 8th IB Commanding Officer Lieutenant Colonel George R. Haliorina, malaking karangalan para sa kanilang unit ang pagtanggap at tiwalang ipinagkaloob ng komunidad ng mga katutubo. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Kevin Saranza, 4ID News, Bayani Update. Samantala, matagumpay na naisagawa sa loob ng 4th Infantry Division sa Cagayan de Oro City ang ROTC Summit Visayas at Mindanao Leg na may layunin na palakasin ang diwa ng nasyonalismo, liderato at kahandaan ng kabataan sa paglilingkod bayan. Narito ang detalye ng balita mula kay kabayaning Efraim Rondina. Matagumpay na isinagawa ng Reserve Command Philippine Army ang ROTC Summit Visayas at Mindanao Leg sa headquarters ng 4th Infantry Diamond Division Philippine Army, Camp Evangelista Patag, Cagayan de Oro City. Dinaluhan ang aktibidad ng mga kinatawan mula sa iba't ibang Reserve Officers Training Corps units sa Visayas at Mindanao upang talakayin ang mga programa, updates at best practices kaugnay sa pagpapatupad ng National Service Training Program o NSTP at ROTC. Kabilang sa mga naging bahagi ng summit ang lecture proper, NSTP law updates, ROTC programs updates, presentasyon ng workshop materials, breakout sessions at group output presentations. Tinalakay rin sa aktibidad ang mga karanasan, obserbasyon at mga hamon sa pagpapatupad ng ROTC at Basic Citizen Military Training Program upang higit pang mapalakas ang reservist training at youth development initiatives ng Philippine Army. Samantala, pinangunahan ni Brigadier General Patricio S. Tumales, Deputy Commander ng Reserve Command Philippine Army, ang closing program ng nasabing summit. Sa kanyang mensahe, binigyang diin niya ang mahalagang papel ng ROTC at reservist program sa paghubog ng mga responsabling mamamayan at mga kabataang handang maglingkod para sa bayan. Hinikayat din niya ang lahat ng mga kalahok at stakeholders na patuloy na magkaisa at makipagtulungan upang maisulong ang mga programang naglalayong mapalakas ang kakayahan, disiplina at pagmamahal sa bayan ng mga kabataan. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Efraim Perez Rondina, 4ID News, Bayani Updates. At yan ang mga nagbabagang balita ngayong linggo. Para sa karagdagang news updates, i-follow nyo lang po ang aming social media accounts na naka-flash sa inyong mga screens. Sa ngalan ng buong puwersa ng Division Public Affairs Office ng 4th Infantry Diamond Division Philippine Army, ito ang inyong mga kabayaning Bon Enriquez at Jai Hapas na nagpapaalalang kahit nasan man kayo, mahirap man o malayo ang tatahaking landas, walang malayo sa puso ng sundalo. Sa pag-asang merong darating na taglaw, bayani ka kaagapay at tanglaw. Ating karagatan, ating karapatan, ating kinabukasan. Ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Mulat, buksan ang puso at isipan, alamin natin karapatan, hawak natin ang katotohanan. Tindig, matibay na panindigan,
paglaban ng kalayaan, hindi ba sisiil para sa bayan? Hindi ba aapi sa dayuhang mapagmalaki? Uubusin ko aking lakas, di pa titinag sa dahan.